Iruin mo yung latak na ito. Oh. Latak na nakukuha ko, grabe. Alright, good day mga kaibigan. Once again, Motozar, your DIY master. Sa video naman na ito mga kapatid, tayo naman ay magpapalit ng ating valve seal. 8 valve seal ng ating Kia Pride CD5 B1 engine. Ito yung gagamitin nating valve seal. Nook. Ito siya. 8 piraso na yan. Tulad nung ginawa natin last time, ganun din ito, yung proseso. Sunod natin yung PCB. Mga tornilyo dyan, 6. Ayan, i-remove na lang natin. Yung 3 na yan. Ayan. Napakadumi nito. Nag-uusok na kasi ito mga kapatid. So, try lang natin na magpalit ng valve seal kung mawala yung usok. Kung hindi pa rin, ibig sabihin nangangain na talaga doon sa piston ring. Kailangan ng palitan. Yan o. Pabaya kasi yung may-ari. Pabaya, kaya yan. Puro latak. Talagang titigang lang yung langis, titigan din yung mga seals niyan. Kaya isa yan sa nagpapasira ng ating mga oil seals. Unahin nating papalitan ng seals itong ating intake saka exhaust ng cylinder number 1 or piston number 1. So, itatop dead center natin yan mamaya para lang makatiyak tayo na nasa taas yung ating piston. Tanggalin natin yung spark plug natin. Okay. Ayan o, talagang nagsusunog ng langis. So, hinala ko sa taas. Sana valve seal nga lang talaga. Gamit tayo ng 22. Open lang yan. Para itatap dead center natin. Kung napapansin ninyo, meron akong mark dyan yung white na nasa pulley. Itatapat ko lang yan sa T. So, titingnan natin kung ang mag-top dead center. Hanapin natin na dapat ang mag-top dead center ay yung piston number 1 kasi yun yung unahin natin. Ayan, tumapat na yun sa T or top dead center. So ito dapat naka-compression stroke yan. Tapos pag tiningnan natin yung piston, nasa itaas na. Hindi kita sa cellphone. Pero kung sundutin natin yan, maramdaman natin. Ayan o. So kung susundutin ko yan, ayan mga kapatid, nasa taas na yung piston ring. Ay piston. Pwede kayong gumamit ng screw or bakal. Pero sa akin, sanay na ako gumamit ng kahoy lang. Para in case na, diba? Para hindi natin masugatan or whatever. Basta depende na yan sa inyo. Yan, nasa taas na. Yan o, puro carbon pa nga eh. Alright. So, umpisa na natin, no? So, gagawin natin na kasunod, tatanggalin natin yung rocker arm. Ilang tornilyo yan ba? 1, 2, 3, 4, 5. Sa kabila, 5 din. Tatanggalin natin lahat yan. Tatanggalin natin isa-isa. Sigurado lahat to mahihigpit. Kasi ano ito eh. Talagang ayan. Okay. Okay. Kabila. Bali 10 lahat ito. Siguraduhin nyo lang maggalaw kayo ng malamig yung makina kasi nakakalustrid yun kapag mainit. Okay. Okay. Alright. So, tanggalin na lang natin. Isa na natin tatanggalin. Mga tornilyo na yan. Maganda rin magkaroon tayo ng pattern para kung saan nakakabit yung tornilyo na yan, dun na dyan kakabit. So, ang technique ko dyan, ganito lang. Para hindi ako maligaw. Hindi ko na siya tatanggalin. Ganyan na lang. Nakakabit yung mga tornilyo. Ayan. Ayan, ganito lang banat natin dyan. Para hindi tayo maligaw or para hindi kayo maligaw mga kapatid.
So yan. Bubuhatin ko yan. Ipapattern nyo lang din siya na pang nakaharap. Parang nandyan na rin yung makina. Kasi ito, tinanggal ko na rin. Bubuhatin na lang yan. Tapos ganito lang din, no? Yan. Posibleng maligaw pa kayo dyan. Ito yung sa intake, ay exhaust natin. Ito yung sa intake. Yan. Tapos ito na yung itsura, mga kapatid. So ito yung gagalawin natin una. Siyempre, lilinisan natin yan, no? Mamaya, bago natin ikabit lahat. Uumpisa na natin tanggalin yung ating valve spring. Kalimutan ko, ito pala. Kailangan nyo rin to, special tool. Para sa ating valve spring. Okay, spring compressor ito ng ating mga valve. Pinaligiran natin ang pamunas para in case na matanggal yung lock ay hindi mawala. Parang takip para hindi lumipad yung lock. Pukpuk lang natin yan. Yan, tanggal na yung dalawang lock, bumitaw agad dito. Ito yan, oh. Yan, mga kapatid. Tandaan nyo lang yung position, no? Ito, yung position ng mga ito, kung paano siya nakaupo. Ayan, mga kapatid. Ganyan ko lang din siya ilalagay dito. Pati yung lock. So isa-isa lang yan. One at a time. So yan na. Yan, o. Hindi malalaglag yung valve sa loob kasi nasasagi or sinasalo nung piston. So yung valve seal tanggalin na lang natin. Okay naman, wala namang play yung ano sa valve guide, okay pa. Tanggalin ko na lang, tapos linisan, tanggalin yung mga langis. After natin na matanggal yung lock at saka yung valve spring, gamit lang kayo ng vice grip. So okay na ito, sa akin maliit, mas maganda pag mas malaki. Ay sus, sa kanya ikot-ikutin yan, oh. Yan, hanggang sa ikot-ikutin pataas. Yan. So tanggal na natin. Ito siya. Yan siya. So yan, oh, deform na nga eh. Talagang sira na. I mean, maluwang na. Kung pagkumparahin natin, tingnan yung butas, yung bago at saka yung luma. Diba? Saka ibabalik na natin yan. Pero lilinisan ko muna bago ko ibalik. So lilinisan ko lang muna, mga kapatid, kagaya nito. Yan, medyo nalinisan ko na yan. Yung iba hindi pa. Tapos kunin natin yung mga langis-langis na nandyan. Yan, oh, sobrang itim. Nalinisan na natin yan. So lalagay na natin yung valve seal. Ito ikakabit natin. Lagyan lang natin ng langis. Kunting langis lang yan. Yung used oil lang din dito. So yung pagkakabitan natin, nilinis ko na yan yung mauupuan niya. Ganda malinisan yan. Yan. So itatap lang natin na ganyan, oh. Yan, medyo mahigpit ka siya, oh. Talagang nagagawa pa niya yung trabaho niya, mag-seal. Tapos gagamit kayo ng socket wrench na 11 or 12, kasya dyan. Yan, ito na lang socket gamitin natin, 12 flower. Yan, flower type. Yan, saka natin mamartilyoin konti.
Yan, pag naramdaman yung sumagad na, yun na yun. Yan, isusunod naman natin itong intake mga kapatid. So yung tinanggal at pinalitan natin kanina ay yung exhaust ng cylinder 1. Ngayon ito namang intake. So once again ganyan. Itong gamit ko pala is 21 na socket wrench. Lagyan ko ng supot dyan sa butas para hindi tumalsik yung lock. So pukpok lang yan ulit. Yan, tanggal na. Ito yung isang lock. Yung isa nasa nalaglag. O yung isa nandyan na. Nakakabit pa. Yan mga kapatid. Ayan, nakakabit pa yung isa. Yan na sila. Lilinisan ko na lang yan. So kung ano yung position na natanggal ulit, doon lang natin kakabit mamaya. So pagsabay na natin yan mamaya pagkabit. Linis muna ako doon. Tanggalin na naman natin yung valve seal gamit itong vice grip. Ikot-ikutin ulit. Yan. Ikot-ikot. Then pataas. Yan na, tanggal na. Yan yung valve seal. Ang luwang ng butas. Linisan ko tapos kabit na naman natin yung panibago. Pero mo yung latak na ito. Oh. Latak na nakukuha ko, grabe. Need kung tutusin, kailangan na na-overhaul ito eh. Pero linis lang tayo. Yan o. Pambira yan. Jadi kakabit na naman natin itong isang valve seal. Once again, lagyan natin ng langis, labas loob para malubricate. Lagyan natin dyan. Yan o, hirap pang ipasok yung yan. Saka natin pupukin. Mahina lang. Mahinang pukpok lang mga kapatid. Hanggang sa sumagad yan sa baba. Okay. Ayan mga kapatid, kakabit na natin tong valve spring. Yan, kinocompress natin siya gamit itong special tool. Ayan, nakakompress na yan. So kakabit natin. So ipapasok muna natin itong dalawang lock. Minsan talaga madali ito. Minsan mahirap. After na nakaupo, tatanggalin na natin yung compressor natin. Luwagan na natin. Yan. Okay na yan. Napalitan na ng valve seal. Tapos umupo na ng maigi yung mga lock. Yan. Next tayo dito sa kabila. So nakita nyo naman yung pagkabit natin sa intake sa piston number 1. Ganun din ang gawin ko dito sa exhaust nya, no. Yan mga kapatid. Dahil secure na yan
Secure na rin yung lock. Okay na rin, napalitan natin ng valve seal. Isusunod natin yung piston number 3 kasi ang firing order ng ating Kia Pride is 1, 3, 4, 2. So last na yung 2. Para matiyak natin, tanggal tayo ng spark plug. Pag tumaas yung piston, yun na yun mga kapatid. Ayan, tanggal na natin spark plug ng number 3 para ikutin natin at tumaas yung piston. Ayan, iikutin ko ulit yung pulley clockwise. Siyempre kasunod yan yung ano na no. Yung gatla itapat mo lang doon sa dulo, sa katapat sa ilalim. So may estimate ko na yan. Medyo mahirap ikot to kasi lalaban yan dahil hindi naglaro yung valve. Yan, siguro nasa taas na yan. Check natin doon. Pag sinilip yun na, nakikita ko na. Hindi lang gaano makita. Pero nakita ko na yung piston. Hindi makikita sa sa video. At saka yan yung pinangtutusok ko. So tanggal na tayo ng valve spring. Same sa ginawa natin doon Same yung process mga kapatid. Pakita ko lang sa inyo saglit. Tapos pagkabit di ko na ipapakita kasi pare-pares na yan. Basta 3, then sunod 4, 2. Ganun na lang yan Iba sa top dead ninyo. Okay? So tanggalin natin ulit. Pok-pok technique. Ay, galing na. Ngay, wag mong iniinom. Papakita ko lang sa inyo kung tingnan nyo yung valve seal. Yan kung titignan nyo yan, kung makita nyo lang sana, may gap na talaga. Pasok na yung langis sa loob, kaya nag-uusok. So yun lang tutuloy na natin hanggang 4, 2. Yun yung last. So hindi ko na ipapakita, same process na lang yan para hindi umaba masyado yung video. Then mamaya balik tayo doon sa pagkakabit na lang ng ating rocker arms. Ito na yung ating cylinder head. Wala pa dyan yung rocker arm. Napalitan na natin ng valve seal yan. Lahat yung 8 valve na yan. Bago na yung mga seals yan. Ito yung mga pinagpalitan natin. Ayan. Tapos ito yung ating rocker arms. So may palatandaan na ako dyan. Ito yung exhaust. Ito yung intake. So nagsulat ako dyan X. Tapos intake. Palatandaan. Kayo nang bahala mag-diskarte. So linisan ko lang, punasan din. Kakabit na natin. Ayan. Punas-punasan lang muna natin. Lilinisan ko lang. Ayan, bago natin lubusang ikabit yung ating mga rocker arms, ayan ay naka top dead center yung piston number 2. So gawin natin piston number 1, ita top dead center natin. Iikot ko lang yan, tapat ko lang yung gatla doon sa timing mark. Tapos good na yan, ikakabit na natin. Ayun, nakita ko na yung timing mark. Yung white na yan sa pulley. Tapat ko lang yan. Yun. Top dead center na ng piston number 1. Ito yung ating rocker arm ng intake manifold. Itapat lang natin yung mga yun. Then sunod natin tong exhaust para sa exhaust na rocker arm.
Ito lang ang tandaan niyo pag nagkabit kayo ng rocker arms, kasi yan dapat nagpe-play yan, hindi niyo isasampa dito yung spring. Hindi ganong kita. Yan, huwag niyo isampa. Yan oh. Yan. Nagpe-play dapat yan. Ganyan lang. Saka ko higpitan na yan. Higpitan ko na yan. May tamang torque dyan, kaya lang wala ako ng manual at wala pa rin akong torque wrench, kaya lang muna, estimation na higpit. Okay. Then cover, sunod natin. Magkakabit na tayo ng cover. So hindi naman yan ganun kahirap. So ayun na mga kapatid, na kabit na po natin yung valve seal, no? Ito yung special tool na ginamit ko para ma-compress natin yung spring. Tapos naipakita ko na kanina yung ating valve seal na pinagpalitan. Ito yun, naglag na yung iba. So yan, talagang laspag na yan at malalaki ng butas. So yun lang, no? Ganun lang naman ang magpalit ng valve seal. At binigay ko naman yung detalye kung paano. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, DIY Master PH. Tapos follow rin tayo sa ating FB page, Motozar. Bye bye.